Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Alfonso at inilaan ko ang aking buong karera sa pagtulong sa ating mga nakatatanda na harapin ang mga pagbabago dala ng edad upang ang kanilang mga taon ay maging puno ng sigla at saya. Napansin niyo na ba na habang tayo ay nagkakaedad ang dating lapit na nararamdaman natin sa ating katawan, sa ating mga relasyon ay tila nagiging mas malayo, hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil mayroong pakiramdam sa loob natin na tila mas mabagal, mas mahina, at hindi na masyadong tumutugon. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkawala ng enerhiya at intimasya ay hindi ang edad, kundi ang hindi magandang daloy ng dugo at paano kung ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang tableta, kundi sa mga prutas na nasa inyong kusina lamang. Ako po si Dr. Miguel Alfonso, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda na may dekada ng karanasan sa pagtulong sa kanila na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa at koneksyon. At ang aking natuklasan ay maaaring ikagulat ninyo. Dahil habang marami ang humahabol sa kabataan gamit ang mga reseta at mabilisang lunas ang katotohanan, ay ibinigay na sa atin ng kalikasan ang mga kagamitan. May ilang partikular na prutas kapag pinagsama sa tamang paraan ay kayang buksan ang kakayahan ng inyong katawan na ibalik ang sirkulasyon, sensitibidad at ang pagiging malapit sa isa't isa. Sa episode na ito, ibabahagi ko ang 5 makapangyarihang kombinasyon ng prutas na maaaring magpabago sa inyong pakiramdam, pagmamahal at pamumuhay. Ang kanilang mga benepisyo ay totoo at abot kamay. Kaya't huwag kayong bibitiw dahil sa susunod matutuklasan ninyo ang isang kombinasyon na napakasimple ngunit maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe, ito na ang tamang panahon para gawin ito. At huwag kalimutang i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga natural na tips pangkalusugan na espesyal na idinisenyo para sa ating mga edad 60 pataas. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ito, pakitype ang 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa kayo masusuportahan. Sige, simulan na natin sa pinakaunang kombinasyon. 2 prutas na maaaring mukhang ordinaryo, ngunit pagdating sa pagpapalakas ng daloy ng dugo at pagpapanumbalik ng intimasya, pagkatapos ng edad 60, sila ay talagang kakaiba. Granada at pakwan una. Granada at pakwan. Ang natural na pampasigla ng sirkulasyon mula sa kalikasan. Noong una kong ibinahagi ang payong ito sa aking mga pasyenteng nakatatanda, marami ang tumingin sa akin nang may pag-aalinlangan. Dr. Alfonso, sasabihin nila, talaga po bang sinasabi ninyo na kaya ng prutas ang hindi nagagawa ng gamot? At ang sagot ko sa bawat pagkakataon ay ito. Madalas alam ng kalikasan kung paano pagalingin ang sinusubukang kunin ng panahon, lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at pagiging malapit sa magpapayalapuy sa mga huling taon ng buhay. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang 2 simpleng prutas lamang, ngunit para sa mga nakatatanda na higit sa 60, nag-aalok sila ng isang bagay na makapangyarihan, ang kakayahang natural na suportahan ang sirkulasyon ng inyong katawan
At dahil dito, gisingin ang inyong pisikal na koneksyon at enerhiya. Alam nyo, ang hamon para sa maraming nakatatandang lalaki at babae ay hindi ang pagnanasa. Ito ay ang pagtugon ng katawan. Ang puso ay nananabik pa rin. Ang mga emosyon ay naroon pa rin. Ngunit kapag hindi malayang dumadaloy ang dugo, nahihirapan ang katawan na tumugon. Dito pumapasok ang dalawang prutas na ito. Ang granada, kasama ang mayayamang pulang buto nito, ay matagal nang sumisimbolo sa sigla at pagnanasa. Ngunit ngayon, nauunawaan natin ang mas malalim nitong kapangyarihan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong pataasin ang antas ng nitric oxide sa inyong katawan ng hanggang 30%. Ang nitric oxide ay parang natural na switch ng sirkulasyon ng katawan. Pinare-relax nito ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng madali, lalo na sa mga bahaging may kinalaman sa intimasya at kasiyahan. Ang resulta, isang katawan na hindi lang nararamdamang buhay kundi tumutugon. At nariyan din ang pakwan. Karamihan sa atin ay lumaking kumakain nito tuwing mainit na araw ng tag-araw, lingid sa ating kaalaman na naglalaman ito ng isa sa pinaka-epektibong sangkap para sa sirkulasyon na iniaalok ng kalikasan, ang citrulline. Ang amino acid na ito ay nagiging arginine, isang mahalagang sangkap para sa nitric oxide. Kapag regular na kinokonsumo, tinutulungan ng pakwan ang inyong mga daluyan na mag-relax at bumuka ng husto tulad ng ilang sikat na gamot, ngunit walang mga side effect o gastos. Nakakatulong itong ibalik ang natural na ritmo ng daloy ng dugo na nawawala sa marami sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Kapag pinagsama ang granada at pakwan, ay bumubuo ng isang epektibong tambalan. Ang isa ay direktang gumagawa ng nitric oxide habang ang isa naman ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga sangkap na kailangan nito para mapanatili ito. Ito ay isang tahimik na pagbabago na nagsisimula sa isang simpleng hiwa ng prutas at sa paglipas ng panahon ay nagiging isang tuloy-tuloy na pagbabalik sa enerhiya, intimasya at kumpiyansa. Ngunit paano kung ang susi sa pagprotekta sa inyong mga daluyan ng dugo ay hindi lamang tungkol sa nitric oxide, kundi tungkol sa pagpapagaling sa mga ito mula sa ugat? Ginagawa itong mas malakas, mas nababaluktot, at tila bumabata muli. Para diyan, bumaling tayo sa dalawang maliliit na berry na may napakalaking potensyal. Tingnan natin ng mas malapitan. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga ideyang ito, mangyaring mag-comment ng number 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang punto. Blueberries at strawberries. Ikalawa, blueberries at strawberries, ang maliliit na berry na nagpoprotekta sa pinakamahalaga. Kapag nakaupo ako kasama ang mga pasyente sa kanilang mga huling dekada ng 60, 70 o kahit 80, madalas nilang sinasabi sa akin ang parehong bagay sa iba't ibang salita. Doktor, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal. Gusto ko pa rin ng koneksyon, pero hindi na tumutugon ang katawan ko tulad ng dati. Palagi akong nakikinig ng mabuti dahil ang tahimik na pagkadismayang iyon ang hindi masabing pakiramdam
ng humihinang intimasya ay isang bagay na dinadala ng marami, ngunit iilan lamang ang nagsasalita tungkol dito. At dito ko ipinakikilala sa kanila ang dalawang maliliit na prutas na karamihan sa atin ay nilalampasan lamang sa grocery store nang walang pangalawang pag-iisip, ang blueberries at strawberries. Hindi sila kakaiba, hindi sila bihira. Ngunit sa loob ng kanilang makukulay na balat ay mayroong isang bagay na kahanga-hanga, mga sangkap na nagpoprotekta, nagpapanumbalik, at nagpapahusay sa mismong mga daluyan ng dugo na responsable para sa inyong pisikal at emosyonal na pagtugon. Ang blueberries ay madalas tawaging superfood at hindi iyon kalabisan. Mayaman sila sa anthocyanins, makapangyarihang mga pigment na higit pa sa pagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na asul na kulay. Ang mga natural na sangkap na ito ay aktibong nagpoprotekta sa panloob na balot ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang endothelium pinapanatili itong nababaluktot malakas at kayang maghatid ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Hindi lamang ito tungkol sa inyong puso. Ito ay tungkol sa mga sandali ng intimasya, ang kislap, ang tahimik na koneksyon na madalas nawawala kapag limitado ang daloy ng dugo. Ang strawberries naman ay nagdadala ng kanilang sariling espesyal na mahika, puno ng vitamina C at ellagic acid. Sinusuportahan nila ang produksyon ng collagen, ang mismong protina na nagbibigay istruktura sa inyong mga daluyan. Habang tayo ay nagkakaedad, natural na bumababa ang collagen. Ang ating mga daluyan ng dugo ay nagiging mas matigas, hindi na gaanong reaktibo. Diyan bumabagal ang sirkulasyon at kasama nito ang ating pakiramdam sa paghaplos init at pagiging malapit. Ngunit tinutulungan ng strawberries na baligtarin iyon, pinapalusog ang katawan sa paraang nagpapanumbalik ng sensitibidad at emosyonal na presensya. Kapag pinagsama ang blueberries at strawberries ay higit pa sa isang masustansyang merienda. Sila ay isang makapangyarihang grupo na nagpoprotekta sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at pinsala. Dahil sa oxidative stress, tinitiyak na ang dugo ay dumadaloy ng malaya at lubusan, hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi sa mga bahagi ninyo na naghahangad ng pagiging malapit at koneksyon. Marami sa aking mga pasyente ang nagsisimulang makaramdam ng mga pagbabagong akala nila ay nawala, na magpakailanman panibagong enerhiya, mas malalim na pakiramdam ng intimasya, kahit na ang pagbabalik ng kumpiyansa na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng berries bawat araw. Ngunit paano kung kaya ninyong gawin ang higit pa sa pagprotekta sa inyong mga daluyan? Paano kung maaari ninyo talaga itong ayusin, palakasin mula sa loob at tulungan ang inyong katawan na muling itayo ang nasira ng panahon? Ang susunod na pares ng prutas ay maaaring nagtataglay ng lihim na iyon, at ang kanilang kapangyarihan sa pagpapagaling ay maaaring ikagulat ninyo. Kiwi at pulang ubas, ikatlo. Kiwi at pulang ubas, mga tahimik na manggagamot ng presyo ng dugo at koneksyon. Minsan ang mga bagay na lubos na nagpapabago sa ating buhay ay hindi magarbo ang pagdating. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila
humihingi ng pansin. Tahimik silang gumagawa, matiyaga ibinabalik ang akala natin ay wala na. Ganyan ang tingin ko sa kiwi at pulang ubas, simple sa laki, ngunit makapangyarihan sa kanilang kakayahang tulungan ang mga nakatatanda na makaramdam na mas buhay, mas konektado at mas nakaayon sa katawang kanilang tinitirhan. Isa sa pinakamalaking kalaban ng intimasya pagkatapos ng edad 60 ay ang alta presyon o mataas na presyon ng dugo. Hindi lamang ito nagdudulot ng hirap sa inyong puso. Pinatitigas nito ang inyong mga daluyan ng dugo. Pinipigilan nito ang mismong daloy na nagdadala ng init, sensasyon at pagtugon sa bawat bahagi ng inyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang dumarating na hindi namamalayan na ang mabagal na panghihina na kanilang nararamdaman, emosyonal at pisikal, ay madalas na nauugnay sa tahimik na presyon na ito na namumuo sa loob nila. Kaya madalas kong inirerekomenda ang isang simpleng bagay. Simulan ang inyong umaga sa 1 o 2 kiwi. Natuklasan sa pananaliksik mula sa Unibersidad ng Oslo na ang pagkain lamang ng 2 hanggang 3 kiwi bawat araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo. Ang mga matingkad na berdeng prutas na ito ay puno ng bitamina C, potassium at antioxidants na nagtutulungan upang i-relax ang mga daluyan ng dugo at payagan ang dugo na dumaloy ng mas madali at natural. Hindi lamang ito tungkol sa kalusugan ng puso. Ito ay tungkol sa pagtulong sa katawan na makaramdam muli ng haplos, tumugon muli at muling kumonekta kung saan ito pinakamahalaga. Pagkatapos nariyan ang mga pulang ubas, matamis, madaling kainin at mayaman sa isa sa pinakamakapangyarihang sangkap na panlaban sa pagtanda mula sa kalikasan, ang resveratrol. Ang sangkap na ito ay hindi lamang nagbabawas ng pamamaga at oxidative stress, tinutulungan din nitong ayusin ang panloob na balot ng inyong mga daluyan ng dugo. Isipin nyo yon, binibigyan ang inyong katawan ng kailangan nito para ayusin ang sarili. Pinapagana ng resveratrol ang mga stem cells sa endothelium na tumutulong palakasin at kahit na ibalik ang mga nasirang bahagi. At kapag ang inyong mga daluyan ay mas malakas at mas nababaluktot, mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lamang sa inyong mga braso at binti, kundi sa mga bahagi ninyo na naaalala ang pagiging malapit at naghahangad ng koneksyon. Kapag pinagsama ang kiwi at pulang ubas, ay parang mga tahimik na tagapag-alaga. Ibinabalik ang kalmado sa inyong cardiovascular system at ibinabalik ang enerhiya at pagtugon na nagpaparamdam na posible muli ang intimasya. Maraming nakatatandang mag-asawa na aking nakakatrabaho ang nagbabahagi na matapos gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawi ang mga prutas na ito, may nagbago sa kanilang relasyon. Hindi lang sila guminhawa. Naramdaman nilang mas naroroon sila, mas nakikibahagi, mas bukas sa isa't isa. Ngunit habang ang presyo ng dugo ay 1 piraso ng palaisipan, marami pa tayong dapat tuklasin. Paano kung mapapalakas pa ninyo ang inyong mga arterya para hindi sila kumilos na parang mga daluyang pagod na dahil sa edad, kundi parang mga nabigyan ng panibagong lakas at layunin? Tingnan natin ng mas malapitan ang isang pares ng pang-araw-araw na pagkain na kayang gawin iyon mismo.
Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ngayon, ipagpatuloy natin sa ika-4 na punto. Mansanas at abukado. Ika-4, mansanas at abukado. Pampatibay ng mga arterya, nagpapanumbalik ng koneksyon. Minsan ang paggaling ay hindi nagmumula sa isang bagay na bago. Minsan ito ay nagmumula sa muling pagtuklas sa kung ano ang laging nasa harap natin. Ang mansanas at abukado, dalawang prutas na malamang ay kinakain nyo na buong buhay ninyo, ay nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na pagdating sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapanumbalik ng pisikal na pagiging malapit na tahimik na hinahanap-hanap ng maraming senior. Naaalala ko ang isang Ginoo nasa mga unang taon ng kanyang ika-70 na pumunta sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na pagkadismaya. "Dok," sabi niya, mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa pero ang katawan ko hindi na talaga sumusunod. Matapos kaming mag-usap, hinikayat ko siyang gumawa ng isang maliit na pagbabago, isama ang mansanas at abukado sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Ang nangyari sa sumunod na ilang linggo ay higit pa sa pisikal. Nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Naramdaman niyang mas masigla siya, mas nakikibahagi, mas konektado, at lahat mula sa tila simpleng pagbabago. Simulan natin sa mansanas. Mayaman sila sa quercetin, isang natural na flavonoid na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant na epekto. Pinapabuti ng quercetin ang endothelial function. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang panloob na dingding ng inyong mga daluyan ng dugo na manatiling makinis, nababaluktot at kayang tumugon sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Kapag malusog ang inyong mga arterya, malayang dumadaloy, ang dugo nagdadala ng oxygen at init sa inyong puso, utak at sa mga bahagi ninyo na pinakamahalaga sa panahon ng intimasiya. Ang isang malutong na mansanas bawat araw ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng puso. Binubuksan nito ang pinto sa isang mas tumutugon, mas masiglang ikaw. Pagkatapos nariyan ang abukado. Malambot, masustansya, nakakapagpalusog. Bagamat madalas ituring na gulay ito, ay teknikal na isang prutas at isang napakahalagang prutas para sa mga nakatatanda. Ang abukado ay puno ng monounsaturated fats na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol at sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo. Sila rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng potassium na tumutulong i-relax ang mga dingding ng daluyan ng dugo at mapabuti ang pangkalahatang tono ng vascular. Kapag pinagsama ang mansanas at abukado, ay bumubuo ng isang tambalan na tunay na kailangan ng inyong katawan. Ang isa ay gumagana upang protektahan at ibalik ang inyong mga arterya. Ang isa naman ay nagpapalusog at sumusuporta sa mga ito mula sa loob. At kapag ang inyong mga daluyan ay malakas na babaluktot at bukas, ang intimasya ay hindi parang isang pakikibaka. Ito ay nararamdaman na parang natural na bahagi ng kung sino kayo. Ang kombinasyong ito ay higit pa sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong sarili ng panloob na suporta
upang maramdamang muli ang pagiging malapit, konektado muli, lubos na naroroon kasama ang taong mahal ninyo. Ngunit, paano kung kaya ninyong pumunta pa ng mas malalim? Hindi lamang ibinabalik ang pagiging nababaluktot at lakas, kundi aktibong nilalabanan ang panloob na pinsala na nagpapapurol sa inyong enerhiya at nagpapatahimik sa inyong sigla. Mayroong isang tropikal na tambalan na ginagawa iyon mismo at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ating alamin, mangga at kahel, ikalima. Mangga at kahel. Lumalaban sa pagod, nagpapaalab muli ng intimasya. Paminsan-minsan, may nakikilala akong nagsasabing, hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Inilalarawan nila ito bilang isang uri ng kabigatan, isang pagod na nananatili, isang pagnanasang tila napipi, isang kislap na dati madaling lumitaw, ngunit ngayoy tahimik na kumikislap na lang sa likuran. Kapag naririnig ko iyan, hindi ko iniisip ang pagtanda bilang kontrabida. Iniisip ko ang oxidative stress, ang mabagal, hindi nakikitang pagkasira sa inyong katawan na nagsisimula sa loob ng inyong mga daluyan ng dugo at tahimik na kumakalat sa bawat bahagi ng inyong pakiramdam, pagkilos, at pagkonekta. Kaya madalas akong bumabaling sa isang tropikal na kombinasyon na lasang sikat ng araw at naghahatid ng kapangyarihang magpagaling na minamaliit ng karamihan mangga at kahel. Ang mangga ay higit pa sa isang matamis at makatas na kasiyahan. Mayaman ito sa beta-carotene, bitamina A at bitamina C, tatlong sustansyang nagsisilbing panangga laban sa pinsala mula sa oxidative stress. Kapag dumarami ang free radicals sa inyong sistema, pinatitigas nito ang inyong mga arterya, sinisipsip ang inyong enerhiya at pinupupurol ang sensitibidad na nagbibigay kahulugan sa pisikal na pagiging malapit. Ngunit ang mga antioxidant sa mangga ay tumutulong ayusin ang pinsalang iyon at ibalik ang pagiging nababaluktot ng inyong mga daluyan ng dugo. Hindi lang nila kayo pinapagaan ng pakiramdam. Pinaparamdam nila sa inyo na naroroon kayo na parang gising muli ang inyong katawan. Ang kahel din ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Siyempre, puno ito ng bitamina C na sumusuporta sa produksyon ng collagen, ang mismong protina na nagpapanatiling malambot, malakas at nababaluktot ng inyong mga daluyan ng dugo. Ngunit, naglalaman din ito ng isang sangkap na tinatawag na hesperidin na napatunayang nagpapanatili ng nitric oxide at nagtataguyod ng malusog na sirkulasyon sa mga nakatatanda. Ang resulta, isang katawan na hindi lumalaban sa haplos, kundi tumutugon dito. Isang pusong hindi lang tumitibok, kundi nararamdaman. Kapag pinagsama, ang mangga at kahel ay tumutulong alisin ang humahadlang sa inyo, ibinabalik ang sigla emosyonal na koneksyon at ang uri ng banayad na intimasya na naglalapit sa dalawang tao. Ang kanilang mga sustansya ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso. Inaangat nila ang inyong espiritu, nililinaw ang inyong isip at inaanyayahan ang inyong katawan na makilahok sa saya ng simpleng pakikisama sa isang tao. Kapag inirerekomenda ko ang kombinasyong ito, hindi ko lang iniisip ang mga biolohikal na benepisyo. Iniisip ko ang isang mag-asawang muling naghahawak kamay,
nagtatawanan sa almusal, muling natutuklasan kung ano ang nagpaibig sa kanila sa unang pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat para maramdaman iyon muli. Ngunit narito ang tunay na nagbubuo sa lahat ng ito. Ano ang mangyayari kapag kinuha ninyo ang lahat ng inyong natutunan, lahat ng 5 kombinasyon ng prutas at ginawa itong isang simple makapangyarihang pang-araw-araw na gawi? Sa huling bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano iyon eksaktong gagawin at kung bakit ang isang maliit na pagpili lamang bawat araw ay maaaring magpabago sa inyong pakiramdam sa darating na mga taon. Huling payo ni Dr. Ika-6. Huling payo ni Doktor, isang bagong simula bawat kagat. Habang papalapit tayo sa dulo ng ating paglalakbay na ito, nais kong ibalik ang lahat sa isang simpleng katotohanan. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Kahit pagkatapos ng edad 60, kahit pagkatapos ng 70, kahit pagkatapos ng maraming taon na iniisip na hindi na magbabago ang mga bagay-bagay. Ito ay tumutugon pa rin, tahimik, matiyaga, naghihintay ng tamang pangangalaga, tamang ritmo, tamang uri ng nutrisyon. Ang ating pinag-usapan ay hindi lamang listahan ng mga prutas. Ito ay isang muling pagpapakilala sa kung ano ang laging kailangan ng inyong katawan upang yumabong mga natural na kagamitan upang ibalik ang sirkulasyon, palakasin ang inyong puso at dahan-dahang buhayin muli ang intimasya at emosyonal na koneksyon. Nagsimula tayo sa granada at pakwan, 2 prutas na gumigising sa nitric oxide at nagbubukas ng daan para sa mas magandang daloy ng dugo. Pagkatapos ay lumipat tayo sa blueberries at strawberries, ang mga tahimik na tagaprotekta ng inyong mga daluyan ng dugo na tumutulong sa inyong makaramdam na mas tumutugon at buhay. Sa kiwi at pulang ubas, tiningnan natin kung paano maaaring lumambot ang presyon ng dugo at kung paano maaaring magsimula ang paggaling mula sa loob. Ipinakita sa atin ng mansanas at abukado kung paano palakasin ang mga arterya at pabusugin ang mismong mga dingding na nagdadala ng buhay sa inyong mga ugat. At panghuli, ipinaalala sa atin ng mangga at kahel na ang enerhiya, init at intimasya ay maaaring mapreskuhan sa pamamagitan lamang ng paglaban sa stress na naipon sa loob natin sa paglipas ng panahon. Nakita ko na ang maliliit na pagbabagong ito ay lumilikha ng tunay na transformasyon. Napanood ko ang mga kalalakihan na mas tumikas ang tindig sa aking opisina. Nakita ko ang mga mag-asawang muling naghawak kamay. Narinig ko ang mga kwento ng mga tahimik na umaga na naging puno ng tawanan, hindi dahil sa isang milagrosong gamot, kundi dahil sa prutas sa plato, pagiging tuloy-tuloy sa rutina, at paniniwalang ang buhay ay mayaman pa rin sa posibilidad. Hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong dieta. Hindi ninyo kailangang habulin ang mga sukdulang solusyon. Magsimula lamang sa kung anong mayroon kayo, isang hiwa ng pakwan, isang dakok ng berries, isang hinog na abukado sa tinapay. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain. Sila ay mga mensahe sa inyong katawan, nagsasabi ritong manatiling malambot, manatiling bukas, patuloy na magmahal, patuloy na mabuhay. Kaya narito ang aking paanyaya sa inyo. Magsimula sa isang maliit na pagbabago ngayon.
Pumili ng isa sa mga kombinasyong ito ng prutas at gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat kayong guminhawa. Karapat-dapat kayo sa koneksyon. Karapat-dapat kayong mamuhay ng may siglalinaw at ang uri ng intimasya na nagpapaalala sa inyong kayo ay buo pa rin, kaya nyo pa ring magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking maraming taon sa medisina. Ang pinakamalalalim na pagbabago ay madalas na nagsisimula sa pinakasimpleng mga hakbang. Hindi ito tungkol sa malalaking kilos, kundi sa tuloy-tuloy, maliliit na gawa ng pangangalaga sa sarili na naiipon tungo sa isang buhay na may higit na kalusugan at kaligayahan. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling at bumata, lalo na kapag binigyan ng tamang natural na mga kagamitan. Magtiwala kayo riyan. Ang kabanatang ito ng buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nasa likuran ninyo. Ito ay tungkol sa kung ano pa ang nasa unahan. At nagsisimula ito sa kung ano ang pipiliin ninyong ipang-alaga sa inyong katawan at puso ngayon. Kung ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Aling kombinasyon ng prutas ang pinakagusto ninyong subukan? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Sama-sama maaari nating yakapin ang mga taong ito ng may panibagong enerhiya at koneksyon.